Ngayon, meron bang basihan yung mga Pilipino, mga tao, may basihan ba sila para maniwala sila na siya po ay pinagbabayad ng korte ng 124.5 million pesos. Ito po. Sabi dito, there's a decision. The penalty of reclusion perpetua with perpetual absolute disqualification to hold public office. Yan. So, alisin natin yan. Sabi rito, sa dispositive portion, for failure of the prosecution, para naman sa kabiguan ng mga tagapag-usig na maitayo, ma-establish ng walang anumang pagdududa na ang akusadong si Bong Revilla Jr. ay nakatanggap direkta o hindi man direkta ng rebates, komisyon, or kickbacks mula sa kanyang PDAF. Sabi, ang korte, the court cannot hold him liable, hindi hindi mapapanagot ng korte sa ilalim ng kaso ng plunder, sabi niya, si Bong Revilla raw. Accordingly, he is acquitted. So madaling salita, nabigo po yung mga prosecutors na patunayan na siya po ay tumanggap ng pera indirectly or directly o kickback, commission, rebates mula po doon sa PDAF na yon. Kasi hindi nagkakamali, parang mga... Ngayon, balikan natin to. Sabi rito, nabigo nga raw po ng prosecution na patunayan na siya ay kumita. So, kaya naman, siya po ay ipinawalang sala. Okay? So, maliwanag. He was acquitted. Ito ngayon yung isang part. Moreover, in view of the discussion above and pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000 pesos, 124.25 million pesos ay ipinasasauli daw po. Pansinin nyo, ang ibig sabihin po ng Article 100 ng Revised Penal Code natin, ang sinasabi po dyan ay kung sino daw po na mga nahatulan sa kasong krimen, kaakibat nito, ibig sabihin associated penalty nito or liability, shall I say, much better, is associated liability nito ay may civil aspect. Pag sinabi po nating civil aspect, merong criminal aspect, may mga kulong, civil aspect, ito po ay mga bayad-bayad ng pera lamang. Multa, mga ganon. Pero sira ang record mo. Ganon siya. Ngayon, kung yun ang sinasabi ng Article 100, hindi po tama na pagbayarin, hindi po tama na singilin natin si Bong Revilla na magbalik ng 124.5 million pesos sa national coffers. Absuelto nga siya eh. Ang sinasabi dito, yung mga kriminal daw, yung mga akusadong nahatulan sa kasong krimen, ay sila po yung mga pinagbabayad rito. Dito po sa, kaya sabi rito, Bong Revilla di inutusan ng korte na magsauli ng 124 million ayon sa kanyang abogado, di ba? Then pinapaliwanag nila diyan. Makita niyo po news article na yan. So, yung pinaliwanag ko rito, yung pinaliwanag dito ng abogado. Sabi nga niya rito, nilinaw ng abogado ni dating Senator Bong Revilla Jr. na hindi kasama ang kanyang kliyente sa mga inatasan ng Sandigan Bayan na magsoli ng 124 million halaga ng civil liabilities matapos mapawalang sala sa plunder case. Ayon kay Attorney Guerra, malinaw ang utos ng First Division ng Anti-Graft Court na tanging ang mga nahatulang guilty na sina Janet Lim Napoles at dating legislative staff ni Revilla na si Richard Cambe ang inaatasan ng korte. Okay? Wala yun. Diba usapan na yun. There is no basis for them to actually find Senator Bong criminally liable. Then very clearly, he is not civilly liable. Tama po yung paliwanag. Ayan, Article 100, meron pa na ako nito, is one of the shortest provision of the RPC
simply saying that every person found criminally liable for felony, ibig sabihin ng felony yung kasalanan, yung ginawa, is also found civilly liable. Okay? Si Bong, not acquitted siya, therefore, wala po siyang obligasyon na magbayad. Kaya nga ang sinabi doon is jointly daw na magbayad ng 124.